Welcome po muli sa ating mga kapatiran mula sa Balayan. Last week, meron pong tinanong si Pastor JJ kung ano pong maiisip nyo kung marinig nyo yung salitang ito. Halimbawa, gumamit siya ng salitang Colgate. Ano yung maisip nyo pag Colgate? Ngipin. Toothpaste. Toothpaste naman. Toothpaste. Okay? Pag sinabi namang head and shoulder, ano? Malay ko. Pag narinig niyo naman salitang Nike, sapatos. Pag narinig niyo yung salitang Jonah, ano? Pag Jonah. Balyena. Tama. Pag narinig ang salitang Jonah na galing sa Biblia, ang pumapasok sa isipan natin ay balyena. Okay? Pag sinabing Jonah, naalala natin yung balyena na lumunok kay Jonah. Kaya ang tawag natin kay Jonah ay Baby Jonah. Adi Jonah naman. Salamat sa inyong palakpak. Totoo kasi pag narinig natin sa salitang Jonah, yung aklat ng Jonah, si Jonah na isang character sa Old Testament, ang pumasok sa isipan natin ay yung hindi natin sure kung whale siya, kung whale shark siya, kung balyena ba siya, o kung sa baka botanding. Hindi natin alam. Ang ginamit na salita ng Biblia ay big fish. Dambuhalang isda. At si Jonah ay nilunok ng malaking isda sapagkat siya ay naging pasaway. Sino dito ang gustong malunok dahil pasaway? Sa umagang to, karagdagan sa salitang dambuhalang isda, ang gusto kong ihatid sa inyo ay pag narinig natin ang salitang Jonah, tandaan natin ang aral na mula sa aklat ng Jonah. That God is gracious and merciful. Sa susunod, pag narinig natin salitang Jonah o pangalang Jonah, pagkatapos natin isipin yung malaking isda, isipin natin na ang ating Diyos ay punong-puno ng biyaya at punong-puno ng awa. Yun ang main message na gusto kong maalala natin ang bawat isa sa atin pag naisip natin at naalala natin si Jonah. Ito ay ginamit sa women's event. It's a summary of the book of Jonah. Si Jonah ay tumakbo, paalis, nung siya ay inutusan ng Panginoon na pumunta sa Nineveh. Sa halip na pumunta siya sa Nineveh, sumakay siya ng barko at pumunta sa Tarshish. Pagkatapos nun, bumagyo, siya ay tinapon mula sa barko, siya ay nilunok ng balyena, at siya ay niluwa ng balyena nung siya ay matapos manalangin. Pagkatapos manalangin, siya ay niluwa ng balyena, siya ay hinatid sa isang lugar, sa lupain muli, at doon narinig niya muli yung kautusan ng Diyos sa kanya. At doon na siya sumunod. Pagkatapos sumunod, yung mga tao sa Nineveh ay nagbalik loob sa Panginoon, nag-ayuno, nagsisi sa kanilang kasalanan. Ngunit, si Jonah, nalungkot. Bakit? Kasi pinatawad ng Panginoon itong mga Ninevites. At siya ay pumunta sa isang lugar, sa isang lilim, binigyan siya ng Panginoon ng halaman upang takpan yung mainit na araw.
Pero yung halaman na yun, namatay din, kaya may halaman po sa dulo. At doon, nangusap muli ang Panginoon sa kanya. Yan po ang summary ng aklat ng Jonah. Ngayon po, 4 chapters po to. We'll go back, we'll go through the sections in these 4 chapters, and let us learn more. Learn more from the life of Jonah, but more so, let us know more of who God is and how gracious, how merciful He is. Nawa, paglabas natin dito, as we celebrate Missions Month, let us put this in our hearts. As we go out there and bring the gospel to the hearing of many, habang tayo humahayo at gumagawa ng disipulo, tandaan natin, mensahe natin, ang ating Diyos ay punong-puno ng biyaya, punong-puno ng awa. We'll start with chapter 1, verse 1. Manalangin muna tayo. Panginoon, samahan mo kami. Panginoon, ang aral na makukuha namin sa aklat ng Jonah ay gagamitin mo upang lalo kaming maingganyo, that we may burn in fire of passion in our hearts to share the goodness, the graciousness, the mercies of you, O Lord. Thank you for this wonderful message that you have given us through this book. We pray in Jesus' name. Amen. So ito po, chapter 1, simula po sa verse 1. Sabi dito, now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it. For the evil has come before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Yan po yung simulain ng aklat. Ipapakita po sa mapa rito. Ito po yung mapa during the Assyrian Empire, 824 BC and also to 671 BC. Yung dark green, yun po yung na-conquer ng Assyria during that period. And then yung medyo light green, yun ang expansion ng kanilang conquer. Nandito po ang Jerusalem, banda rito po, Judah, ang Nineveh po, nasa banda rito. Ito po, may pula. Ang Tarshish ay narito sa kabila. Pinakikita ko po yung mapang ito sa inyo para malaman ng bawat isa na ang Jonah ay hindi isang kathang-isip lamang. Because one of the primary attacks against this book is seemingly parang hindi siya totoong kwento. And so by showing you this map, the realities of the empire, the places, let's put this in mind that the book of Jonah is a real history. It really happened. Nangyari talaga. Hindi siya isang katang-isip. Kasi yung katang-isip mo ay tulad ng babaeng Serena. Marami po akong pakwento tungkol sa isda. Alam niyo naman bakit. Okay lang ba? Hindi po katang-isip ang aklat ng Jonah. Yung babaeng Serena, katang-isip. Pero yung balyena, hindi. And so, mali yung line ko kaya hindi na ko yung joke. Ang babaeng Serena ay hindi katang-isip, ang balyena. Totoo. Okay, anyway. Let me read to you Matthew chapter 12, 38 to 41. Then some of the scribes and Pharisees answered. Ito po yung diskusyon ng Panginoong Jesus with the scribes and Pharisees. Teacher, kinakausap ng mga Pariseo at mga skribo ang Panginoong Jesus. Ang sabi nila,
Teacher, si Jesus, we wish to see a sign from you. Pagkatapos magpakita ng napakaraming miraculous signs ni Jesus, ito ang sinabi ng mga Fariseo. Gusto namin ng more. Mas marami pang mga mirakulo galing sa'yo. As if they're ready to believe. Kasi nga, ayaw nilang maniwala. Ayaw nilang manampalataya kay Panginoon Jesus. Kaya, anumang hingin nilang mirakulo, hindi rin naman sila nakahandang manampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesus, but He answered them, an evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. So kung meron mang sign pa na sabi ng Panginoon Jesus, papakita ko sa inyo, ito yung sign ni Jonah. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So kung may meron pang sign, gusto niyo makita, sabi ng Panginoon Jesus, ito na yung sign. Kung si Jonah, 3 days and 3 nights sa belly ng fish, the Son of Man will be 3 days, 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. Nung dinalang mensahe sa Ninevites, sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan, tumalikod sa kasalanan, at sila ay nagbalik loob sa Panginoon. At yun po ang sinasabi ng Panginoon Jesus dito. Something greater, mas malawak pa, mas malaki pa. Patukol sa ginawa ni Jonah, yung propeta, ang mangyayari. So he was referring to himself of his death on the cross. Bakit ko ba pinakikita ito sa inyo? Kasi nga, gusto nating establish na yung Book of Jonah ay salita ng Diyos. At isa sa mga crucial criteria paano natin malalaman na salita ng Diyos is in the process of canonization of the Scripture, Jesus referred to Jonah. Binanggit ng Panginoong Jesus mismo si Jonah. Nagsasabi yan, nagpapatoo, isang malaking katibayan na ang aklat ng Jonah ay hindi katang-isip lamang. Ito ay tunay na nangyari. Alright? So, to the next year leaders who are attending the Sera, which will happen again later, this is one of the processes of canonization. When Jesus mentioned it, it establishes the reality, the truthfulness of that book in the Old Testament. Sige, balikan natin yung Book of Jonah. Nung inutusan ng Panginoon si Jonah na pumunta sa Nineveh, ang ginawa ni Jonah, sa halip na sumunod siya, galing siya rito, ang lapit lang, 550 miles lang. Pero pinili niya, sumakay ng barko upang pumunta sa Tarshish. Kumbaga, Jonah, punta ka rito. Ito yung kalooban ko para sa'yo. Ang sabi ni Jonah, ayoko, dito ako. Punta ako sa Tarshish. Kasi nga, yung Nineveh ay capital ng Assyrian Empire kung saan galit na galit ang mga Hudyo, si Jonah isang Hudyo, kasi nga kinonquer sila. Brutal tong mga Ninevites. Pag may nahuli silang mga preso ng war, talagang brutal. Pinahirapan, pinapatay. Tapos itong mga Ninevites, marami ding Diyos-Diyosan. Kaya galit, hindi sila bate. Ikaw ba naman si Jonah, di ba? Yung lahi mo, inaapi. Tapos, sasabihin ng Diyos sa'yo, punta ka sa Nineveh, yung lahing nang aapi sa lahi mo. Dalhin mo mensahe na ang Diyos ay punong-puno ng awa, punong-puno ng biyaya. At siyempre si Jonah, ito nga yung umaapi sa amin eh. Di, ayoko, pupunta akong Tarshish. Pumunta siya sa pier, naghanap ng masasakyan, nagbayad, sumakay doon sa barko para lumayo sa kagustuhan ng Diyos. Ang sabi ni Jonah, I will flee from the presence, which is actually the will of the Lord. Malinaw na sinabi ng Panginoon kay Jonah, ano yung dapat mong gawin? Ang ginawa ni Jonah,
tatakasan ko ang Diyos. Tatakasan ko ang kagustuhan ng Diyos. Tatakasan ko ang presensya ng Diyos. Tatakasan ko ang kalooban ng Diyos. Ano yung mararamdaman natin kapag narinig natin yan? How would you feel? Somebody saying, I will flee from the presence of God. Kung may emoji, ano yung emoji mo? Ikaw ba ay matatawa? Ito namang si Jonah. Oh. Parang may topak. Paano mo tatakasan ang presensya ng Diyos? Paano mo tatakasan ang kalooban ng Diyos? Di ba? Baka matatawa ka. Or, may iyak ka. Ano ba yan? Tatakasan mo ang presensya ng Diyos? Nakakaiyak ka. Tatakasan mo ang kalooban ng Diyos? Nakakaiyak ka. Meron bang pinagagawa sa iyo si Lord? Alam mo, every time you open the scripture, you read the Bible, every time you come to hear God's sermon, every time you do your Bible study, your growth group, the Lord just keep on knocking on your heart, telling you to do something. Paulit-ulit na hindi mo may alis sa isipan na si Lord may sinasabi sa iyo. Handa ka bang sumunod o para kang si Jonah na meron kang pag-aakala pwede mong takasan ang kalooban ng Diyos. Na pwede mong takasan ang presensya. Meron ba tayong ganun? Actually, Jonah here represents the Israelites. Because just when God called Abraham and promised that through Israel, Gentiles will be blessed through them, and yet Jonah at this point refuses to act on what God has called them to do. Let's continue. Verse 4. So, sumayo nga si Jonah sa barko. But the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Then the mariners were afraid, and each cried out to his God, and they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. So, nagpadala ang Panginoon ng malaking bagyo, malakas na hangin, alon, na yung barkong sinasakyan niya ay halos mawasak. Itong mga seamen na nandun sa barko, natakot. At dahil ito yung mga hentil, mga hindi nakakilala sa Diyos, tumawag sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Tinapon pa nila yung mga kargamento nila upang gumaan ang barko para hindi sila lumubog. Ito po yung galing sa Biblia. Alam ko mas marami kayong alam patungkol sa barko at pangingisda. Sabihin niyo lang sa akin, bigyan niyo ako ng more tips para next time preach ako. Sabi niya, hindi, pastor, ganito po, pagbarko, ganito po. Nung habang bumabagyo, halos mawasak yung barko, Jonah had gone down into the inner part of the ship and had lain down and was fast asleep. Habang gumagana yung barko, si Jonah natutulog. So the captain came and said to him, what do you mean, you sleeper? Arise, call out to your God. Perhaps God will give a thought to us that we may not perish. Tumawag ka rin, Jonah, sa iyong Diyos. Baka maawa ang Diyos sa atin at hindi tayo mamatay. At sabi ni Jonah, I will sleep. Kaya mo ba matulog sa ganong sitwasyon? Yung barko ay halos tapos natutulog ka lang doon. Si
Si Jonah, sa simula pa lang, alam niya na may inutos sa kanya ang Panginoon. At mamaya, babasa natin mga verses, alam niya bakit may alon at malakas na hangin. Alam niya, siya yung dahilan. At alam din niya na ayaw niyang sumunod sa Panginoon. Kaya, natulog lang siya. This is the Missions Month. Kayo po ay naimbita namin kasi we're celebrating Missions Month. Yung mission po ay gusto nating i-celebrate upang ipaalala sa lahat bakit may church? Bakit tayo niligtas ng Panginoon? May layunin po tayo. Ang bawat isa sa atin, may layunin. Parang ano lang yan parang bahay paanakan. Di ba? Alam niyo yung bahay paanakan, di ba? Yung sa hospital, yung kung saan nanganganak, mga mothers. Anong tingin ninyo sa isang paanakan na walang batang isinisilang? May problema, di ba? Paanakan pero walang isinisilang na bata. Ganun din sa church. Kaya we remind ourselves of our mission. Kasi baka makatulog tayo. Alam natin na may mission tayo, pero baka makatulog tayo. Lalo na sa ganitong malamig na auditorium, di ba? Na worship hall. Sarap matulog. Kita ko sino natutulog. Subukan nyo, tumayo kayo dito. Kita ko sino mga nakapikit. Siyempre, yung mga seniors, pagbibigyan na natin sila. Baka magpatulog-tulog tayo. Kaya meron Missions Month to remind ourselves of our mission. And let us not be like Jonah. Huwag tayong tumulad kay Jonah. I will sleep. Tinanong ng mga seaman si Jonah, sino ka ba? At ano nangyari? Kasi nga nag-draw lot sila, ayun lot, yung nagbunutan, at nalaman na ang dahilan nga ay si Jonah. Bakit may malaking bagyo? Bakit malakas ang alon? Okay, let me share another point in our scripture reading or Bible study. If we're looking at the book that's a narrative, yung kwento, tulad ng Jonah, tulad ng Acts, historical narrative siya. Okay? So, pag may nabasa tayong mga nangyayari, tanungin natin ang sarili natin, is this a description or is this a prescription? Okay? Pag sinabing description, kinukwento anong nangyari. Pag sinabing prescription, inuutos ng Diyos na gawin. Kaya nga prescription, di ba? Pag binigyan ka ng doktor ng prescription, ito yung dapat mo gawin. Kain mo itong gamot na to, ilang beses ang araw, kasi prescription. It's prescribed. You should do it. Okay. Pag description, ikinakwento lang. Ngayon, nung nagpalabunutan sila, nalaman na si Jonah ang may kasalanan. Ngayon, huwag nating gagamitin yon na dahilan bakit ako ay tataya. Kasi sa Bible nga may palabunutan eh. Ang kultura nung panahon na yon at kahit nung panahon ni Jesus, uso sa kultura nila yung palabunutan para malaman. Ngayon, hindi sinasabi ng Biblia na ikaw ay pumunta sa palabunutan. Ang sinasabi ng Biblia, kahit may kulturang ganon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ginamit yung kulturang yon upang maganap ang gusto niyang maganap. Christ in culture or Christ over culture. God is the sovereign God who is in control of all things. God chose to use that in order to accomplish His purpose. Okay? Hindi ko po sinasabing pwedeng tumaya.
Balato, pwede. So, again, as you do your growth group studies, nagba-Bible study ka, tanungin nyo. Lalo na pag historical book, narrative book sa Biblia, tatanungin nyo, description ba to or prescription? Okay? So, dito, yun nga, nalaman si Jonah. At tapos, sabi ni Jonah, itapon niyo ako sa barko para maayos na lahat. Eh, syempre, yung mga seaman, natakot. May takot sila na papatay silang tao, ayaw nilang gawin. And then they called to the Lord, let us not perish for this man's life and lay not on us innocent blood, for you, O Lord, have done as it pleased you. Eventually, nung talaga wala na silang magawa, kasi sinubukan naman nilang dalhin sa seaside, dalang pasigan, tama ba? Itabi ang barko para maging ligtas. Hindi nila magawa kasi ang lakas nga ng alon, lakas ng hangin. Wala silang magawa. So they pick up Jonah and hurled him into the sea. Tinapon nila si Jonah sa dagat, sa karagatan. At tingnan nyo ang nangyari. And the sea ceased from its raging. Yung galit ng tubig, galit ng hangin. Biglang namayapa. Then the men feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Even in the midst of the disobedience of Jonah, nagkaroon pa rin ng magandang epekto. Nung nakita ng mga hindi nakakilala sa Diyos, anong nangyari? As soon as Jonah touches the water, the raging water ceases, they feared the Lord. Nakita nila yung power ng Diyos. At sila ay nagbigay ng alay at sila ay nangako sa Diyos. At pagpunta ni Jonah sa katubigan, di ba? Obviously, ang natural, mamatay siya. Pero ang sabi ng verse 17, and the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Jonah, nandun sa loob ng belly, sa tiyan, ng dambuhalang isda, ng 3 araw, 3 gabi. 3 days and 3 nights, in that culture, as a portion of a day is called 1 day. So, kung sa oras natin, it's not, hindi tulad ng sa atin, every 24 hours. Kaya 3 days, 3 nights, just like Jesus, it was like 2 days and a portion of a day. But it's in their culture called 3 days. And so there he was. Walang cellphone, walang wifi. Anong gagawin niya? Wala ring ihawan. Siya ay nanalangin. At ito ang laman ng kanyang panalangin sa chapter. Nung nilunok nung isda, nung dambuhalang isda si Jonah, ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. You can run, but you cannot hide. Alam niyo yung expression na yun? Pwede mong subukang tumakbo, lumayo, pero hindi ka makakapagtago sa presensya at sa kagustuhan ng Panginoon. Eh kung kukunin natin ang konteksto ng kwento, maaaring sinasabi ng Panginoon, you can sail away, pwede kang sumakay ng barko, palayo, but you cannot swim away. Hindi mo matatakasan ang kagustuhan ng Panginoon para sa iyo. Kaya ikaw na nakakarinig sa Panginoon, na gusto kanyang maglingkod para sa Kanya, nung matagal mo lang dinidelay, sumunod ka na. Alam mo ang nangyayari sa mga pasaway? But then again, just like what the main lesson of this sermon is, God is gracious and merciful. And that's what God did kay Jonah, because God wants to show forth
His attributes, His character. That He is the God who is gracious, He is merciful. Nanalangin si Jonah. Basahin natin sabay-sabay yung prayer. Tayo tayong lahat. At habang dinadalangin natin to at binabasa natin to, itong dalangin ni Jonah, let us reflect on ourselves, our own rebellions, our own sinfulness, and let us also contemplate yung words ni Jonah patungkol kung sino ang Diyos at bakit siya ang tinawag na Diyos na punong-puno ng biyaya, punong-puno ng awa. Together, then Jonah prayed to the Lord, his God, from the belly of the fish, saying, I called to the Lord out of my distress, and He answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and You heard my voice, for You cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All Your waves and Your billows passed over me. Then I said, I am driven away from Your sight, yet I shall again look up upon Your holy temple. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped about my head at the roots of the mountains. I went down to the land whose bars closed upon me forever. Yet You brought up my life from the pit, O Lord my God. When my life was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to You into Your holy temple. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. But I, with a voice of thanksgiving, will sacrifice to You, and what I have vowed, I will pay. Salvation belongs to the Lord. Maupo na po tayong lahat. Yung nasa sa loob ni Jonah, nasa puso niya, idinalangin niya. And in that prayer, he was actually declaring his knowing of who God is. He knew exactly that salvation belongs to the Lord. He admitted of his fault. He admitted of his sinfulness. He admitted that he was in the pit. Dugmok sa kasalanan, malayo sa templo ng Diyos, pero alam niya na siya ay ibabalik ng Panginoon. Yung confidence na yun, dahil kilala niya ang Diyos at siya ay nagpasaway. Ngunit alam pa rin niya kung sino ang Panginoon. Alam niya na ang Diyos ay punong-puno ng biyaya, punong-puno ng awa. At pagkatapos ng kanyang prayer, and the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land. Tandaan niyo yung map kanina, dito pinapupunta si Jonah, sumakay siya ng barko, palayo, puntang Tarshish. Siguro, hindi natin alam kung ilang araw na 3 days, 3 nights. So, hindi natin kung nakailang melyahe na. Nilunok si Jonah at dinala ng fish, ng great fish, ng malaking damba ng isda, at niluwa doon sa lupain upang magtuloy siya sa Nineveh. Ang sinasabi ng Panginoon kay Jonah, I am the sovereign God who controls nature and the creatures. Ako, sabi ng Diyos, ako ang pinakadakila, makapangyarihan na Diyos, at ako ang may hawak ng hangin, ng alon, ng isda, at lahat ng nilalang, sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kagalakan para sa atin, sapagkat ang sinasamba nating Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na may hawak ng lahat ng nilikha. Siya ang Diyos. Kaya't karapat-dapat lamang at ating sambahin ang ating Diyos.
Nung pinag-aaralan ko po itong kwento ni Jonah, isda, alon, hangin. Sabi ko, sa bagong tipan, sa panahon ni Jesus, paano pinakita ni Jesus na siya rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Una, yung kwento sa Mark chapter 4. That day, when evening came, Jesus said to his disciples, sinabi ng Panginoon sa mga disipulo, let us go over to the other side. Punta tayo sa kabilang ibayo. Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There was also other boats with him, and a furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Tulad nito, nung si Jesus at mga disipulo nasa bangka, may malakas na alon, bagyo na dumating. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples walking up and said to him, Teacher, don't you care if you're natakot yung mga disipulo? Siyempre, mga bagyo, maliit lang yung bangka. Higal, tumangon ng Panginoon Jesus, rebuked the wind and said to the waves, may wind, may waves, may hangin, may alon. Sabi ng Panginoon, shh, quiet, be still. When the wind died down, and it was completely nagkalmado. Nagsalita ang Panginoon Jesus, nagkalmado lahat. He said to his disciples, why are you so afraid? You still have no faith? Bakit kinatakot? Wala ka bang pananampalataya? Ikaw ba ay nagde-demand ng signs sa Panginoon bago ka manampalataya? Kailangan ba na may mga miraculous signs before you believe? And they were terrified. The disciples were terrified and asked each other, sino ba to? Kahit yung hangin, kahit yung alon, sumusunod sa Kanya. Ang ating Panginoon Jesus, sovereign God, who is in control of nature, is portrayed in this. Ngayon, patungkol naman sa isda, sa John chapter 21, may isang incident also. Ito yung after Jesus has resurrected. Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and he revealed himself in this way. Simon Peter, Thomas, called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I'm going fishing. Babalik ako sa aking trabaho. Dati ako'y mangingisda, ngayon babalik na uli ako sa mga wala nang Panginoon Jesus. Siya ay pinako na sa krus yung ating rabbi, yung ating teacher. So, babalik na lang ako sa mangingisda. They said to him, we will go with you. Sumama yung ibang mga disipulo. They went out and got into the boat. But that night they caught nothing. Wala silang mahuli. Lumaot sila, sinubukan nila mga isda, pero wala silang mahuli. Ngayon, wala kang mahuli, expert ka, fisherman ka, buong buhay mo, mangingisda ka, alam mo na yung gabing yun, wala kang mahuli. Alam mo, wala na, siguro sa isang araw na. Pero, ang sabi ng Panginoong Jesus, punta uli kayo, mangisda uli kayo. Ayaw nila, syempre. And he said to them, cast the net on the right side of the boat and you will find some. Subukan nyo ulit. Yung net. Ano ba sa Tagalog yung net? Lambat. Ihagis muli ang lambat. Ano bang paghagis? Dapat may sound effect daw. Sumunod naman sila, itong mga disipulo. At now they were not able to haul it in because of the quantity of the fish. Ang sabi dito, ang nahuli nilang isda ay saan na yan? 153. 153 ang isdang nahuli. 153 na tilapia. Ito, tilapia naman ang isda doon. Tinawag lang nilang pag walang toyo mansi, hindi masarap. 153.
So, hindi na, tataka tayo, bakit kailangan sabihin 153? Well, maring tayo, hindi natin naiintindihan kasi wala tayo sa lugar na, hindi natin alam gaano kalaki yung bangka. Pero pag sinabing 153, sa kultura nila, sinasabi, marami yon. Kumbaga, more than the expected, more than the regular na nahuhuli nila. Kaya, sinasabi ng Biblia, sinasabi ng kwentong to, na nung sumunod sila sa Panginoon Jesus, kahit nung kinabihan, wala silang mahuli, marami silang nahuli. Again, telling us that God, the person of Jesus Christ, is the one who is in control of all creation. He is in control of all nature, of all creation. Because He is the sovereign, almighty God. Diba? Wow! Lahat ng mirakulong to, nangyari upang alam sa atin kung sino ang Diyos, sino ang Panginoon Jesus, at ang kanyang kapangyarihan. Nahirapan silang dalhin sa, tama ba? Dalampasigan nga ba? Sa tabi. Yung kanilang nahuling isda. Again, Jesus, these two stories, is telling us, telling His disciples, that I am the sovereign God who controls nature and the creatures. Siya po, Diyos na sinasamba natin. Pagdating po sa chapter 3, inutusan na muli si Jonah ng Panginoon. Balik ka na doon. Punta ka na sa Nineveh. At sumunod nga naman si Jonah. Sinabi niya, 40 days, pag hindi kayo nagsisi sa inyong kasalanan, hindi kayo nagbagong buhay, mawawasak ang inyong bayan. At nangyari nga, ang Nineveh ay naniwala sa Diyos. Sila ay nag-ayuno, nagluksa, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. As a result of the prophet Jonah's preaching of God's warning. Dumating din ang salita do sa hari ng Nineveh at pati yung hari nanampalataya din. Nag-utos pa siya na walang kain, dapat lahat mag-ayuno, lahat magsisi sa kasalanan. At dahil na doon, nakita natin na yung mga Ninevites, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, naniwala sa paghusgahan ng Diyos at nagsisi sa kanilang kasalanan. Good news ba yan para kay Jonah? Di ba ayaw nga ni Jonah kasi hindi sila bati. Galit na galit si Jonah sa mga Ninevites. Gusto nga niya, mawala na ang lahi ng Ninevites. At ngayon, alam ni Jonah na dahil narinig ng mga Ninevites ng salita ng Diyos, nagsisi, malungkot ngayon si Jonah. Pagpapatunay muli ng ating Diyos, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng awa. So John chapter 21, this is a wrong passage. But in this verse, the Lord is not slow to fulfill His promise. 2 Peter chapter 3. Sorry for the error. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Inulit po ni Peter na ang ating Diyos, mahaba ang pisi. Paawain. Naghihintay siya na ikaw na patuloy na nagpapasaway, tumalikod sa Diyos ay manumbalik sa Kanya. He doesn't want anyone to perish. He's giving us opportunity, giving you opportunity, giving everyone opportunity to repent from his sins and return to God. But I also included chapter 10 as a warning for everyone. Especially for you who continuously delay, postpone your repentance and turning back to God. Sabi sa verse 10, but the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar,
And the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. God is patient, long-suffering, mahaba ang kanyang PC. But we cannot deny the fact na sabi rin sa Biblia, ng pagbabalik ng Panginoon ay biglaan. May katapusan ang lahat. Meron sa timeline ni God na siya ay babalik. At kung saan lahat ng ginawa natin na may expose, magbibigay account tayo kay God. Darating ang panahong yon. At sa plano ng Diyos, ito ay mangyayari na. Hindi natin alam kailan, kaya't huwag na tayong mag-delay sa ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Balik tayo sa Jonah, chapter 4 na tayo. But it displeased Jonah exceedingly, and he was angry, and he prayed to the Lord and said, "O Lord, is not this what I said when I was in your country? That is why I made haste to flee to Tarshish. For I knew that you are a gracious God and merciful." Alam ni Jonah na ang Diyos ay punong-puno ng biyaya, punong-puno ng awa. Kaya nga sabi niya, di ba Panginoon, kaya nga ako tumakas eh. Kasi nga alam ko na pag nagsisi yung mga Ninevites, at tatawarin mo sila. Alam ni Jonah na ang Panginoon ay slow to anger, abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Alam ni Jonah yun. Alam ni Jonah that God is gracious and merciful. Sabi ni Jonah, Panginoon, kunin mo na lang buhay ko. Talaga to si Jonah. Eng-eng. Kunin na lang buhay ko. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, anong karapatan mo para magalit? Tapos pumunta siya sa isang shade, binigyan siya ng isang halaman, tapos kinabukasan, nagpadala ng uod ang Diyos upang alisin yung halaman. Nainitan si Jonah. Ang sabi ni Jonah, it is better for me to die than to live. But God said to Jonah, do you do well to be angry for the plant? Yes, I do well to be angry. Angry enough to galit na galit si Jonah. Dahil nga yun, napatawad na yung Ninevites, hindi winasak ng Panginoon ng mga Ninevites. Tapos itong halaman na to, ginagawa lang niyang alibay. And the Lord said, you pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in the night and perished. Sabi mo, Jonah, ikaw yung nagagalit dahil sa halamang to. Bumunga, namatay, kinabukasan. Ito yung salita ng Diyos sa pagtatapos ng aklat ng Jonah. And should that I pity Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle. Nagtapos ang aklat ng Jonah sa isang katanungan. Ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay naawa sa halaman, sabi ng Diyos, hindi ba dapat maawa ako dun sa mga taga-Ninevites na hindi kilala ako? Yung pagtatapos ng aklat ng Jonah, isang katanungan para sa atin. Tayo, meron ba tayong awa sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon? Yung hindi nila alam sinong Panginoon, hindi nila alam kung anong tama, sila'y lugmok sa kasalanan, hindi ba dapat maawa din tayo sa kanila? Missions Month. Ano bang mission natin? Ano bang mission mo bilang isang mananampalataya? Tinawag tayong lahat na ang mensahe ng ating Diyos ay gracious at merciful. Ipangalat natin. Sabi sa Ephesians 2, God being rich in mercy because of the great love with which He loved us,
even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Tayo nabuhay, ang ating spirito ay nabuhay dahil sa awa ng Diyos. By grace, you have been saved. Sa magitan ng kanyang biyaya, ikaw at ako ay naligtas. Balik-balikan man natin, ang kaligtasan natin ay dahil sa biyaya at sa awa ng Diyos. Walang sino man sa atin ang karapat-dapat. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Verse 8. Memorize natin yan para pag nag-share tayo ng gospel. Sinashare natin si Jesus sa iba. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God. Yung natutunan natin kay Jonah na siya ang Diyos na punong-puno ng biyaya at punong-puno ng awa. At dahil nga doon, ikaw at ako ay naligtas ng tayo na dampalataya. Ayun din ang mensaheng dadalhin natin sa iba. Siyempre, I should end with fishing analogy or words again, di ba? I will make you fishers of men. Gagawin kitang mangingisda ng tao. Oh, John, kaya mo mangisda ng tao? Kaya mo isda? Manok, kaya mo? Manok sa Maxes? Sa CLC. Manok din naman yung kay... Manok din, di ba? Manok din. Na may siomay, chow fan. I'll make you fishers of men. Lalo po kayo mga taga-Balaan. Gets na gets yan. Sabi ng Panginoon, gagawin ko yung mangingisda ng tao. Uhulihin ang mga tao at dadalhin sa kaharian ng Diyos. At ang mensaheng dadalhin natin ay ang mensahe na ang ating Diyos ay punong-puno ng biyaya, punong-puno ng awa. At ito'y pinakita niya sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus upang tubusin ang lahat at pagkalooban ng buhay na walang hanggan ang lahat na nanampalataya sa Kanya. Ito ay dala ng kanyang awa at biyaya. So the next time we hear the word Jonah, next sa butanding, next to the whale or big fish, let's keep this in mind. God is gracious and merciful. Let's bring that news to the hearing of the people around us and to the uttermost of the world. Lord, salamat po sa iyong awa at biyaya sa amin. At dahil nga doon, kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na may kahulugan. At nawa, Panginoon, gamitin mo bawat sa amin na magkaroon din kami ng puso, hindi tulad ni Jonah, kundi ng isang pusong tulad mo. At dahil sa awat biyaya na meron ka sa bawat isa, ito po ang mensaheng maihatid namin sa magitan ng aming buhay. Nanalangin kami nagpapasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen.